Isang pagpupugay sa sambayanang Pilipino, sa lahat ng ating mga kababayan around the globe, sa lahat ng OFWs, saan man kayo naroon. Ang aking mainit na pagbati at pagpupugay sa ating mga kapwa Pilipino. Mahalin natin ang ating bayan at magmahalan tayo sa ngalan at sa ilalim ng demokrasya ng ating bansang pinaglilingkuran. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, saan mang dako kayo naroon, at magandang gabi and God bless sa inyo, sa mga pamilyang Pilipino at sa ating mga kaibigan na nanonood ng ating YouTube channel, at sa mga nag-subscribe. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa bawat araw, sa bawat oras ng inyong mga buhay. So pag-uusapan natin mga idol, ang ating bansang minamahal. Nakikita natin ang masalimuot na nangyayari sa ating bansang tinubuan. Kaliwat kanan ang bangayan at andyan ang mga panggigipit ng administrasyon. And I salute to Mr. President because you win for 32 million vote according to the PCOS machine. So I will salute on that. And I hope that 32 million votes, all of this are favor to you as an president. And lagi nating sinasabi na dapat ang isang presidente ay maging tapat sa saligang batas sa harap ng Pilipino nang ikaw ay manumpa at sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. So lagi mong iisipin na ikaw ay pinagkatiwalaan lamang ng sambayan ng Pilipino ng 6 na taon sa iyong panunungkulan bilang entrusted ng ating republikang minamahal, ang bansang Pilipinas. Mga kaibigan, may mga lumalabas na alingas-ngas na ang ating gobyerno ngayon ay pinapalakad ng 2 tao. Isang elected official, isang elected president, at isang hindi naman hinalal ng taong bayan, but she is a first lady ng nanalong presidente. May mga lumalabas na alingas-ngas mga kaibigan na ang nagaganap na pagkakahati-hati ng sambayanang Pilipino ay dahil sa kagagawan ng kanyang asawa. Ito ay mga espekulasyon ng taong bayan, subalit malinaw na nangyayari sa mga taong nasasagasaan. Di ba? At malinaw sa mga taong nakakasaksi na sinagasaan at kung sino ang salarin. Ngayon mga idol, nagkaroon ng tinatawag na rally ang mga kaanib ng Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Metro Manila. Isa itong hudyat ng pagsikil sa karapatan ng isang tao, at isa itong paraan na panggigipit ng isang gobyerno. And we all know that we are in a democratic government, but ang demokrasya na ating tinatamasa kung minsan ay sumusobra. Sabi nga, too much democracy is ill to the people. Pero tinitingnan natin mga kaibigan ang unti-unting paglabo ng ating malayang pamamahayag sa ating bansang tinubuan. Maraming mga vlogger ang umaaray na kapag hindi sumang-ayon sa kagustuhan ng administrasyong Marcos ay chinutyugi. Pag ang isang mamamahayag ay nagtanong, may paglalagyan ka. Ang isang institusyon ng malayang pamamahayag, gaya ng isang television, radio station, ay ginigipit ng gobyerno, ay isang malayang pananaw ng tao na ito'y isang panggigipit.
Ngayon mga kaibigan, ito na ang simula. Ito na ang simula ng Marcos na unti-unting sinisindihan ang katahimikan ng sambayanang Pilipino. Nananahimik ang taong bayan sa mga nagaganap na kaliwat kanan na hindi kanais-nais at hindi katanggap-tanggap sa sambayanang Pilipino. Dahil mga idol, tayo'y nakatikim ng magandang performance ng isang presidente. Hindi maalis sa taong bayan na magkaroon ng comparison between the former president and the president right now under Marcos administration. Hinahanap ng taong bayan yung kalinga ng isang presidente, which is naranasan natin from previous administration. Ngayon, hinahanap sa presidenteng administrasyon. Subalit, hindi nila mahagilap ang kalinga ng isang presidente sa taong bayan. Isa na dyan mga kaibigan, ang mataas na inflation ng mga bilihin. Alam naman natin, ang ating mga kababayan, kapag mataas ang bilihin, walang ibang sinisisi, kasalanan ng gobyerno. Ang gobyerno natin ay walang ginagawa. Yan ang mga pilantik ng dila ng sambayan ng Pilipino. Saan ka man umikot sa buong Pilipinas, maririnig mo ang reklamo ng mga Pilipino. Pero kung ang mga Pilipino ay kontento sa nakikita at ginagawa ng isang presidente, naroon ang kanilang paghanga, pagsaludo at pagmamahal sa isang leader. Sa nakikita natin ngayon mga idol, ito'y isang hudyat ng matinding dagok sa administrasyong Marcos. Dahil sinisikil ng gobyerno ni Marcos ang isang religious leader sa katauhan ni Apostol Apollo Sikibuloy. Naalala natin nung eleksyon na tanging SMNI, ang radio station na ito, ang nag-covered at nagbigay laya kay Marcos upang marinig ng taong bayan sa buong Pilipinas ang kanyang mga layunin, ang kanyang mga programa, plataforma ng gobyerno na dapat ihatid sa taong bayan. At ang radio station na ito mga idol at television network ay siya rin ang kinakalaban ng administrasyon ngayon. At ang masaklap dito mga idol, ito yung nakakalungkot. Maalala natin yung nangyari kay DJ Bantag ng Bucor, kung saan nagkaroon ng akusasyon na involved sa pagkamatay ng isang vlogger commentator na si Percy Lapid. Naalala natin yung nangyari kay Arnie Tibies na sinampahan ng kaso. At naalala natin mga idol, ang lahat ng ito na nangyayari sa bansang Pilipinas, parang nakikita natin na isusunod ang isang Apollo Sikibuloy. Bakit nangyayari ito mga idol? Ang kasalanan lang ni Kibuloy ay yung nadikit siya sa isang minamahal na presidente ng mga Pilipino. Ang kasalanan lang ni Kibuloy ay sumuporta siya sa Duterte during the previous administration. And tinatanong natin, makatarungan ba ang pahayag ni Boyong Rimulya na ang 10 years na natulog na kaso ay muling buhayin, na ibinasura ng korte sa Davao ay bubuhayin at dadalhin sa Metro Manila? Ang pagkakalam natin kung saan nagkasala ang tao ay doon dapat ilitis o kasuhan ang isang akusado. Bakit ngayon magkakaroon pa ng panibagong investigasyon ng dating kaso ni Kibuloy at dadalhin sa Metro Manila? Unti-unting may naaamoy ang taong bayan dito. Bakit kailangang dalhin sa Maynila? Dahil sa Maynila ba mas madaling maimpluwensyahan ang mga huwes, ang mga piskal? Oh, come on.
And we all know naman mga idol, pag sekretary ng Department of Justice ang nagsalita, kahit sino pang pinakamatapang na piskal o huwes ay pwedeng matinag sa isang tawag ng isang DOJ secretary. Ay nakakalungkot mga idol kung ganito ang mangyayari sa ating bansang tinubuan. Bakit kasi nagkaroon tayo ng isang presidente na sa tingin natin ay isang inutil, na walang ibang ginawa kundi ang maglakwat siya. Ngayon bumalik sa Australia because of some pledges, nga, kasama ang kanyang entourage. Alam natin mga kaibigan, sa bawat lipad ni Marcos, hindi 1 milyon ang nauubos. Sa bawat lipad ni Marcos mga idol, taxpayers money ang ginagastos. Kung gaano kasarap ng isang presidente na mamasyal sa iba't ibang bansa, particular na sa western countries. Abay, hindi biro yung pirang ginagastos dito mga kaibigan. Kung yung bawat lipad ni Marcos, naalala natin, lumipad siya last week, tapos bumalik agad because of some pledges, I think inutil mga idol. Inutil. Kahit anong pledges ang dumating kay Marcos mga idol, kung makikita ng isang kapitalista na ang Pilipinas ay mayroong tinatawag na political unrest, walang magandang pamamalakad, walang magandang security sa bansang paglalagakan mo ng iyong negosyo. Abay, ako'y kapitalista, mamumuhunan ako ng napakalaki, milyong-milyon ang ibubuhos ko sa isang bansa para sa aking negosyo. Tapos nakikita mo, yung pace and order ay hindi maayos. Andyan yung droga, andyan yung huldapan, andyan yung krimen. Tapos pinapalabas pa sa international media na yung ating paliparan may surot, may daga. Abay, sino bang inutil na kapitalista ang mamumuhunan sa atin? Magising na tayo mga idol. Linuloko tayo ng administrasyong ito. Totoo yan. Linuloko tayo. Yung pira ng mga OFWs na pinapasok sa bansang Pilipinas, if I'm not mistaken, ay 42 billion a year yung pera ng OFW na pumapasok sa bansang Pilipinas. At ang tanong, sa laki ng pera ng ating bansang Pilipinas, ano na ba ang proyekto ni Marcos? Asan na yung kanyang pangakong 1 million houses every year? Abay, pinaglululoko tayo ng isang presidenteng ito. Dapat tinatanong natin sa ating sarili, ito ba'y nakalutang? During the time ni Vice President Leni Robredo, ay kinakantsawan natin na laging lutang. Abay, parang ang presidente natin ay parang bangag naman. Sino bang presidente magsasabi na kayang ma-achieve ng isang presidente ang housing na every year ay makapagpatayo ng 1 milyon na pabahay? Ikaw ba naman maniniwala? Hindi naman tayo pinanganak kahapon mga idol. Gaano ba kalaki ang pirang gagamitin sa pagpatayo ng pabahay ng bansang Pilipinas kung magpapatayo ka ng 1 milyong bahay sa isang taon? O ilan na ba ang naitayo ni Marcos ngayong nako, pangalawang taon na? Dapat ina-update niya yung taong bayan. Ito na mga idol, gumalaw na yung mga nasasakupan ni Pastor Apollo C. Quiboloy upang kalampagin ang gobyerno na magkaroon ng hustisya itong si Quiboloy. At hindi natin pwedeng underestimate yan mga idol. Sa dami ng followers ng Pastor Quiboloy ay pwedeng matinag ang sambayan ng Pilipino. At hindi lang yan mga idol, baka samahan pa ito ng iba't ibang religious organization sa bansa. At baka samahan pa ito ng ilang mga progresibong grupo upang kalampagin ang gobyernong ito. So, tinitingnan natin kung ano yung susunod na hakbang ng grupo ni Quiboloy sa kanilang ginagawang prayer rally dyan sa Metro Manila. And take note mga idol, ang next prayer rally ng grupong Maisog
ay nasa Luzon na. So titingnan din natin ito. Kaya't ang Kongreso ay minamadali na maipasara ang SMNI upang mawalan ng boses ang taong bayan at mawalan ng boses ang Duterte at maging kaalyado nito. Ito yung mga hakbang na tinatawag nating alanganin. Bakit kailangang pagtuunan ng gobyernong ito na supalpalin ang mga taong nagpapahayag ng katotohanan sa malayang pamamahayag? Obligasyon nila ito at pribiliyo ng taong bayan na makita at malaman kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas at ano ang ginagawa ng presidenteng pinagkatiwalaan natin ng boto, dahil kung hindi sila masaya at kontento sa ginagawa ng presidente ay anytime pwede nilang patalsikin ito sa pamamagitan ng sama-samang hakbang, people power. Ito yung tinitingnan natin. Tinitingnan natin. Tayo'y nanonood lang sa mga kaganapan sa ating bansang minamahal. And I hope na ang sundalo at kapulisan ay maging professional sa lahat ng oras at panahon. Gumising po tayo kung sa tingin natin ang pera ng bayan ay linulustay ng mga pinagkatiwalaan natin na magpalakad ng gobyerno para sa kaunlad ng sambayan ng Pilipino. Abay, gumising tayo. Mahalin natin ang ating bayan at huwag hayaang muling malugmok sa matinding kahirapan at mabaon sa malaking pagkakautang na ang pera ay walang napuntahan. Yan ang nakakatakot. So salamat mga idol, salamat sa panonood at pakikinig sa ating YouTube channel, and salamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood sa ating YouTube channel. Isang pagpupugay para sa inyo. Magandang gabi mga idol. Salamat.